Pansin o Wake Up Call by Marisa. Si Marisa po ay nakatira sa isang apartment kung saan doon po siya sa ikatlong palapag at yung apartment naman po niya ay nasa harap ng park. At si Marisa ay may alagang dalawang aso ng pangalan ay si Maggie at si DC. Nung gabing yon, habang na mahimbing na natutulog si Marisa, bigla lang po siyang nagising sa ganap ng 2:30 ng madaling araw. Na hindi niya alam kung bakit, kung anong dahilan, basta't nagising lang po siya sa oras na yon at naisip niya na pumunta po siya sa banyo. Habang naglalakad si Marisa pabalik sa kanyang kwarto, ay may napansin siyang nagniningning na kulay dilaw sa labas ng kanyang bintana at bigla niya itong pinuntahan at tiningnan. Nung pagtingin niya sa bintana, yun palang kulay dilaw na nagniningning ay isa palang mainit na apoy sapagkat yung apartment na kanyang tinitirhan ay nasusunog na. So dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto at tinawag ang kanyang mga alagang aso. At pinasunod niya ito. Nung binuksan na ni Marisa ang pintuan ng kanyang kwarto, biglang pumasok ang mainit na usok na nagmula sa apoy. At bila niya itong isinara at dinala niya ang kanyang dalawang alagang aso na pumunta sila doon sa balkonahe. Habang doon sa balkonahe, natanaw ni Marisa doon sa baba mula sa ikatlong palapag. Ang mga tao doon sa ibaba ay nasigtakbuhan na, nagsisigawan. Yung mga tao na nakatira doon sa park ay pilit nilang kinakatok yung mga pintuan at mga bintana ng mga tao na nakatira doon sa apartment upang himukin na lumabas sa kailang tirahan sapagkat yung apartment na kanilang tinitirahan ay nasusunog na. Noong time na yon na si Marisa ay hindi niya alam kung anong gagawin, pagtingin niya doon sa baba, natanaw niya doon sa baba na sabi niya kung anong gagawin ko. Napasigaw lang si Marisa at sabi niya, tulong! So may isang lalaki doon sa baba na nakakita sa kanya, biglang tumingala at sabi, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong tumalon. Isipin natin mga kapatid, 3 palapag papatalonin tayo. Ayun ang sabi ni Marisa naman, ngunit may 2 akong alagang aso. At sabi nung isang lalaki, kailangan mong ihagis ang mga aso. So hindi nag-atubili si Marisa, kanya-kanyang dinampot ang 2 niyang alagang aso at inahagis doon mula sa ikatlong palapag. At pagkatapos doon si Marisa naman, kasi parang nag-aano na siya kung anong dapat niyang gawin, umakyat na siya doon sa rihas ng balkonahe. Pag-akyat niya doon at bigla siyang nahulog mula sa ikatlong palapag. Bumagsak si Marisa sa lupa at nagtamo siya ng maraming pasa at masakit na bukon-bukong. Subalit hindi niya ito napansin, hindi niya ininda na meron na pala siyang pasa, meron siyang naramdaman. Sapagkat ang tanging niyang iniisip ay yung kaligtasan ng kanyang aso. Hindi niya iniisip na sarili niya na may pasa na siya, nagkakasakit na siya dahil sa pagkahulog niya. Ang iniisip niya lang ang kaligtasan ng kanyang aso. So umiiyak si Marisa habang doon isa sa baba at napansin na isang kapitbahay. Sabi ng kapitbahay niya ay, nakita namin ang iyong aso ay ligtas na tumakbo patungo sa park. So dali-dali po pinuntahan ni Marisa at hinanap niya ang kanyang aso. Subalit hindi niya ito makita doon sa park. Ang tangi lang alaala ni Marisa na ang kanyang cellphone ay naiwan doon sa apartment at ang kabisado niyang number ay number lang ng cellphone number lamang po ng kanyang kapatid. So humiram siya ng cellphone at tinawagan niya ito. Habang tinawagan niya ang kanyang kapatid ay first time niyang tinawagan, hindi po ito sumasagot. Kasi ang alam ni Marisa na pag yung kapatid niya ay natutulog, tulog mahimbing po talaga, lalo na't ganong oras ng madaling araw. So tinawagan ito sa ikalawang pagkakataon at ito namang kapatid niya ay nagising at sumagot at doon nag-usap silang dalawa at sinabi ni Marisa kung ano ang nangyari sa kanya. At sinabi ni Marisa na kailangan mo akong puntahan
kung nasaan ako ngayon kasi hahanapin natin yung aso kong nawawala. Inisip pa rin ni Marisa yung aso niya, hindi niisip kaligtasan niya. Doong dumating ang kanyang kapatid, hinanap nila agad yung aso na nawawala. Pero hindi nila ito masumpugan, hindi nila mahanap. At naisip ni Marisa na kailangan nating bumalik, pumunta tayo ulit sa park, baka andun na yung aso. Kasi sabi ng kapitbahay natin, pumunta yung aso doon. So nakita nila si Maggie doon sa park. Ang problema lang, yung isang aso niya na si DC, hindi nila mahanap. Dumating na yung punto na kailangan na nilang, kumbaga i-publish nila sa television para maraming makapanood at malaman na yung aso na yun, siya yung nagmamayari. At humingi na rin siya ng tulong sa mga pulis at yung pulis naman ay nagbigay ng pabatid tungkol sa nawawalang aso. Pagkalipas ng 17 oras, so halos isang araw na po siyang lumipas, tumawag yung kapatid niya na nakita na yung alaga niyang aso na si DC doon sa may kanto. So pinuntahan agad ito ni Marisa. Nung pagdating ni Marisa doon, tinawag agad ni Marisa ang kanyang alagang aso. At ito naman, nung narinig ni DC yung aso, narinig yung boses, bigla itong tumakbo at pumunta kay Marisa at niyakap ni Marisa. At yung ibang mga tao naman nasa paligid, nasa palibot nila, ay kanya-kanyang kuha ng mga gadgets upang i-record ang tagpo ng mag-amo, kung may-ari ng aso at yung aso. So nung time na yon, may isang tanong si Marisa, pero bakit? Yun ang katanungan ni Marisa. Ang sabi kasi doon, nawala sa kanya lahat ng ang kanyang mga gamit dahil sa apoy, dahil sa nasunog. Subalit niligtas ng Panginoon ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga alagang aso. So yung katanungan na yun ay pinagdasal ni Marisa. Habang siya nagdadasal, ay tila baga iniisip ni Marisa na tumugon agad yung Panginoon. At ang sabi at ang sagot ng Panginoon sa kanya, dahil ay hindi pa ako tapos sa iyo. At napagtanto ni Marisa na mayroon pa pala siyang tungkulin na dapat gawin. At yung gawin na yun ay kailangan siyang, kumbaga yung bumalik sa dati niyang trabaho. Kasi si Marisa po ay nagtrabaho po siya sa, basahin ko lang po muna dito. Sa kalusugan ng pangkaisipan ng mga kabataan at nagtatrabaho sa gobyerno ng US bilang isang Juvenile Correctional Officer at ng 70 Adventist Church. Si Marisa ay karaniwang masayahin. Ngunit ang sabi niya, hindi ako pwedeng maging mas masaya at hindi rin ako pwedeng maging gagawa ng mga kahit anumang bagay. At napagtanto ni Marisa na kailangan niyang bumalik doon sa trabaho. Subalit nung time na yon ay pumasok yung pandemic, yung COVID, nawala din po siya ng trabaho. At doon dahil nawalan siya ng trabaho, ay inaano niya yung sarili niya na parang naglaylo muna siya sa kanyang gawain. At yung apoy na yon ay nagbigay sa kanya ng udyok upang bumalik muli sa kanyang gawain. At lumipas ang ilang mga buwan, lumipat si Marisa ng tirahan doon sa Arizona. At doon siya nagtatrabaho bilang isang tagapamahala ng dormitory ng kababaihan sa Holbrook 70 Adventist Indian School. At pinangasiwaan niya ang ilang mga dosinang kababaihan kasama ang kanyang mga aso. Dala-dala niya pa rin ang kanyang aso. Meron lang akong babasahin dito. Ang sabi kasi niya dito, ang kwento ng mission na ito ay nag-aalok ng panloob
ng pagtingin sa isang mukha sa likod ng eksena sa Holbrook Seventh-day Adventist Indian School na tumanggap ng bahagi ng 13th Sabbath offering noong 2018 at 2021 upang magtayo ng Student Life Center. Ito yung panawagan niya. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering ngayong semestre na makakatulong sa pagpalaganap ng Ebanghelyo sa North American Division. Happy Sabbath po sa ating lahat.